Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Fast forward na, no? Okay. Good morning, everyone. It's Tuesday. It's November 26 ata. Magandang araw po. Ako'y pauwi pa lang ng Manila. Ako'y magtatrabaho at ako'y leave kahapon para mag-work. Sana nakita na magli-leave ka para mag-work, no? So ako yun, kasi gusto ko walang, yung trabaho kasi kailangan mag-isip, kailangan kung paano siya i-create, ganun. Kaya kailangan ko ng mag-isa ako dapat, walang storbo, yung utak ko dapat tuloy-tuloy. Kaya ako minsan nagli-leave para lang magtrabaho. Nakakaasar man isipin. Kaya dapat talaga yung work, naiintindihan kung anong klaseng work ang ginagawa ng tao, lalo na pag mga creatives, kailangan yan focus. Ngayon pag sa opisina ka, ang gulo-gulo mga tao, dadaan, pag ganun trabaho dapat ganun. Okay, so yun yung natutunan ko rin kasi na-experience ko nga. So malay mo eventually I'll have my own company, whatever. Maintindihan ko yung demand, no, ng work na yun, ano yung kailangan niya, environment. Ganun yan parang gusto mong mag-scholar yung estudyante pero wala siyang papel at ballpen, diba? So kailangan kompleto siya ng mga gamit or environment na siya ay magagawa niya yun, dapat niyang gawin. Okay? So ano yung topic natin today? Maganda yung topic natin today kasi alam mo may talk time, may talk time ako nung last weekend data, no, with a follower. Tapos okay siya, nurse. Sana panood niyo to para maging kumbaga mapukpok pa yung kaalaman sa kanya, no? And I'm sure na napagdadaanan nyo rin ito at may kinabang kayo sa explain ko doon sa kanyang senaryo. Okay, so anyways, nanganak siya, tapos syempre minsan may mga imbalances sa hormones yan. Kahit yung mga babae, kunyari pag mga monthly period, di ba, meron kayong mga hormones na nagsushoot up, kung ano-ano nangyayari, so meron mga simptomas. But to some people, kapag dumadating na yung kanilang monthly period, nag-anxiety na sila. Okay, some people, no? Ngayon, kung titingnan mo yung most people, wala silang anxiety with their monthly period. Bakit? Ang pinagkaiba ng mga taong may anxiety kapag may monthly period at yung mga taong walang anxiety, pero not necessarily walang pain. Pwede kasi may dysmenorrhea sila, di ba? May mga kung ano-anong nararamdaman pa nila, pero hindi na pinapalala because of anxiety, no? So ibig sabihin, ano pinagkaiba? Una may anticipatory na ay, madadating na naman yung period ko, eto na naman ako, naku, ayan, ala. So may anxiety na. Samantalang yung iba naman, alam nilang may hirapan sila sa kanilang menstruate, although hindi naman lahat, no? Yung iba, normal naman mag-menstruate. Ibig sabihin, wala silang simptomas, wala silang nararamdaman, no? Yung iba talaga meron. Pero kahit yung ibang meron, nararamdaman, wala silang anxiety. Anong difference? Because tinanggap nila na monthly, ganun talaga yung mararamdaman nila at iba-iba tayong katawan, no? Ngayon, what adds, no, doon sa misery o yung sa pain o yung sa struggle is the thought, no, na ayan na naman yung menstruation ko. So may anxiety ka na doon pa lang. So ano ang key? Ang key is really accept that on a monthly basis meron ka menstruation. Ngayon, kung talaga may anxiety ka doon, then you start from accepting it. Ayan, magkaka-anxiety na naman ako, ganyan. Kasi kapag aware ka at meron kang acceptance na magkakaroon ka ng anxiety, hindi ka magkakaroon ng anxiety. Gets? Or, well, depende. Pwedeng magkaroon, pwedeng mawala. Pwedeng mag-work sa'yo na isipin mo, ayan naman, kaya ako anxious kasi ako yung magme-menstruation. And it's okay. Okay? It's okay. Gaya nung
follower ko. Sabi niya, sir, nervous kasi ako eh. Ano, bakit? May dengue yung anak ko. Nervyosing ka. Sabi ko, nervyosing ka talaga dapat. Okay lang yan, nervyosing ka. May dengue anak mo, 2 pa sila. Okay lang yan, nervyosing ka. Kasi may rason. May pinagdadaanan. Hindi ba pwedeng, anong gusto mo, kakalma ka, may dengue anak mo. Diba? Sasabihin ko sa'yo, sige, tanggalin natin anxiety, inhale, exhale ka, okay, ganito, ganyan. Hindi, kasi meron kang dapat maging anxious about. Okay, so titingnan nyo rin yun. So, yun kapag tinanggap ninyo, halimbawa, yung isang batang nabalian ng buto at nilagyan siya ng semento, kinas, iyak sa unan, sakit. Pero tingnan ninyo, yung kamay niya 3 linggo, may cast, paglaro na, kita mo yung cast niya, yung semento niya, punong-puno na ng mga sulat, ng mga klase niya, etc. Kahit nandun pa yung semento na yon, hindi na siya miserable. Okay? Kasi nasanay na siya, natanggap niya na ganun lang talaga. Eventually, tatanggalin yung semento, back to normal siya. Okay? So, ganun. So, it's either ganito. Pag dadating yung menstruation, magiging anxious na naman ako sa menstruation. So, there's awareness na magkakaroon ka ng anxiety, whatever. Pero, yung idea na alam mong pwede ka maging anxious will actually lessen the anxiety. Yung isa naman, ay nako, isa naman yung anxiety ko, magiging anxious ako. Ngayon, kung magiging anxious ka talaga, kasi depende yan yung nararamdaman mo, kahit hindi menstruation yan kahit hindi menstruation yan, basta anything na magkaroon ka ng body symptoms, i-interpret mo siya as danger. So magkakaroon ka ng anxiety. Kahit hindi siya menstruation, anything in the body na may discomfort, i-interpret mo siya na anxiety to. Or kahit hindi mo sabing anxiety. Yun nga ang problema ng mga tao. So ito na nga. So itong follower ko, sabi niya, kasi takot ako sa BP, takot ako magpa-doktor. Sabi ko, okay, tell me, kasi sabi ko, ganito kailangan ko mahuli kasi kung ano kinakatakutan mo Kasi ang anxiety lumalabas sa takot. Kailangan so sa buong usapan namin, pag may nakikita akong pinanggagalingan ng takot, pinapaliwanag ko kaagad. So sabi niya, bakit kasi ako sa doktor? Ba't ka takot sa nurse? Ito nurse. Sabi, kaya alam niya daw Sabi, ba't ka takot sa doktor? Hindi ko alam. Sabi niya gano'n. Yun ang problema. Dahil hindi mo alam, hindi ka nag-iisip, ang automatic na emotion ay fear. Kasi hindi mo alam Wala kang alam o hindi mo alam o hindi ka nag-iisip. Yun ang kadalasang problema ng mga taong may anxiety, yung hindi nag-iisip. Yung tinatanggap niya lang yung normal reaction sa fear. Kasi pag ang tao, pag hindi alam, talaga may fear yan. Okay, pag hindi alam may fear yan, wala na sagot. May fear ka na kagad. May fear ka na kagad kahit hindi ka pa nag-iisip. Kasi alam mo bakit? Ang katawan natin, survival So kailangan, hindi ka mamatay. Automatic yon na ang response ng tao ay fear. Sa mga hindi niya alam. Ngayon, ang mga tao hindi alam kasi hindi siya nag-iisip. Okay? So sabi ko, bakit ka takot sa doktor? Hindi ko alam. O sige, iisa-isahin natin yung possibility na ano yung mga kinakatakot mo sa doktor. Kasi daw siya, wala siyang high blood. Tapos napapansin ko yung niya, parang siyang in denial dun sa high blood. Sabi ko, teka lang, ano problema ba sa high blood? Sabi niya, high blood ko? Parang kung magsabi ng doktor may high blood ka, nasa edad din siya na. So parang sinabi ng doktor may high blood ka, ano mararamdaman mo? Malulungkot. Sabi ko, ba't malulungkot ka? May high blood. Okay, sabi ko, itama natin pagpunta ka sa doktor at alamang high blood ka, ang high blood kasi natin namamana yan, depende rin sa katawan mo kung hindi ka healthy, hindi ka nag-exercise, so talagang high blood ka. Now, anong gagawin ng doktor? Pag nag-high blood ba, mamatay? Sabi ko, kaya tayo may maintenance. Kasi yung maintenance na gamot na yon ay nagpapahaba ng buhay. Gusto mo ba isang araw bumulagta ka na lang kasi hindi ka nag-maintenance, na high blood ka? Okay? Sabi niya, so
tingnan mo, ngayon, kunyari, sinabi ng doktor, uy, may high blood ka, kailangan mo na mag-maintenance. Ano problema mo, pera? Libre na po sa gobyerno yung mga pang high blood diabetes na gamot. Hanapin yun na lang po. Hindi ko alam kung saan yun, pero alam ko may ganun kasi mayroon akong follower na kinukuha lang daw nila sa barangay, basta may mga libre na, so hindi excuse na walang gamot. Siya may trabaho naman siya, kaya naman niya kung tutuusin, pero the point is, anong problema? Hindi ba mas maagang malaman na high blood ka, mas hahaba ang buhay mo? Sabi niya, o nga, no? Sabi niya, so you see, dahil hindi siya nag-isip at yung basic or yung normal reaction sa fear, yun lang yung ginagawa niya sa araw-araw. Ngayon, kung upuan mo talaga, gagawa ka ng journal, ba't ba ako natatakot dito? Sige nga, pag-isipan natin. Kasi pag kunyari, sabihin ng doktor, sige may high blood ako, dapat ba ako malungkot? Hindi ba dapat magsaya ako dahil nahuli yung sakit na yon? At dahil nahuli yung sakit na yon, iinom ako ng gamot para humaba ang buhay ko. At may anak pa ako na kailangan kong mabuhay talaga na mahaba. So, ano yung ideya? So, versus dun sa, ano kinakatakot mo? Kasi sabi ko, mukhang in denial ka sa blood pressure. Sabi ko, alam mo, ako rin, taon lang ako nag-minom ng maintenance sa high blood. I was only 36. Sabi ko, 36 na ako. So, nasa dugo namin. Nanay ko, diabetic, high blood, pero wala akong diabetes. High blood lang. So, sabi ko, kailangan na mag-maintenance kaysa sa hayaan ko lang, bumalagta ako bigla. Diba? So yun. So, naklaro siya. Sabi ko, no? Sabi yung ending namin doon sa usapan na yun, executive check-up na daw siya. Lagi niya daw pinapaschedule, hindi natutuloy. Dahil doon. Sabi ko, ano pa bang ibang kinakatakutan ng mga tao? Mga injection? Mga pagkuha ng dugo? Sabi niya, hindi naman. Kaya nga, kaya ka takot kasi hindi mo alam kung ano kinakatakutan mo. So ngayon, kailangan mong umupo, mag-journal, mag-isip talaga, ano ang kinakatakutan ko? At kung yung kinakatakutan mo ba, may sense? Or does it make sense? Diba? Meron akong friend, no? Meron siyang breast cancer. Hindi siya nagpatingin din sa doctor. Ang kanya naman, hindi niya alam. Pero may faith siya sa Diyos. Sabi niya, sigad na bahala. Hanggang sa pumutok yung kanyang isang breast. Pero naagapan naman, nadala sa ospital. Buhay pa siya hanggang ngayon. In fact, healthy siya. Well, I don't know kung talagang healthy, pero mukha siyang healthy talaga. Nagpa-party kami lagi. Pag may mga reunion, nandun siya lagi. Happy, bubbly. May mga post naman siya na ano. So I don't think na may sakit siya kahit meron siyang gano'n. Dahil na siguro natanggal na, kaya naayos. So buti na lang nakita at natanggal. So mas umaba buhay niya. So hindi po porket, tandaan niyo lagi hindi porket may sakit ng tao equals death. Ang dami. Kahit na yung mga stroke, nare-reverse pa Basta mabilis agad na agapan, niladala agad sa ospital Okay? Hindi porket nagkasakit ka ay death agad. Kasi meron pang ospital yan, may doctor intervention pa yan, may gamot pa yan, gagaling ka pa. So, huwag po natin isipin na gano'n. Kasi yun ang problema sa tao may anxiety disorder. Automatic sa kanya, ay, mamatay ako dito. Ganon. Kahit hindi niya isipin yon, ganon ang reaction ng katawan niya. Okay? So, ito kwento ko sa inyo. Si Mama. 89 na yun, pero gaaway kami nun madalas. Itong ginagawa niya. Yung bahay namin sa may Quezon, medyo pinapalibutan ng mga saging yan sagingan yan dyan Kung nakikita nyo dun sa Facebook ko, kasi nagpo-post ako ng mga kumakanta-kanta ako, pansin nyo parang puro damo, sagingan, ganun yung background ng bahay. Ang ginagawa niya, supposedly, ang sarap nun kung makabukas yung bintana kasi nga syempre, sariwa hangin, malamig, ganyan. Siya ang ginagawa niya sa gabi, sinasara niya. At talagang, yung parang talagang sinisecure niya yung buong kwarto na walang, I don't know, walang makasilip, walang makita.
Parang ganun lang siya. Sabi ko, tayo lang naman nandito sa lugar na to. Sabi ko, nakatakutan mo aswang, multo. Hindi siya nagsasalita. Sabi ko, kapag sinanay mo yung katawan mo dyan, magiging totoo na siya sa'yo. Na kahit walang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo, walang sense at all. Okay? Walang sense at all. So natatakot lang siya. So ginagawa niya, ganun ginagawa niya. Sabi ko, you see, may behavior ka pa, mate. Sabi ko, yun yung tinuturo ko sa mga tao. Sabi niya, anak, kasi nakasanayan ko na to. Ganun. Kaya nga, dahil nakasanayan mo, pati yung utak mo naniwala na you are in danger. Kaya tinan mo yung activity mo. Tatakpan mo ng mga kumot, yung mga kung ano-ano, isisil mo yung mga kung ano-ano, na wala naman ang init-init. Sabi ko, mababaguhin natin yan. Anak, wag, kasi nakasanayan ko na. Ganito, tutulungan kita ha, sabi ko gano'n. At tatanggalin ko yung buong bintana, magiging bukas lang yan, magiging open lang siya. Hanggang sa makasanayan mo at araw-araw ay makikita mong wala ka sa danger. Hanggang sa maging komportable ka na bukas yung mga bintana na yan. Ganun ang gagawin natin dyan. Tutulungan kita. Mahirapan ka doon kasi sabi mo, nakasanayan mo na. Babaguhin natin yon. Okay? Talagang takot siya doon. Hanggang kagahapon, pagising niya, anak, binuksan mo ba yung bintana? Akala niya binuksan ko yung mga bintana. Malalaki kasi mga bintana doon eh. So sabi ko, oo, sabi kong ganon. O ano, may nangyari bang masama? May ano ba? Wala naman. Actually, himbing nga ng tulog ko. You see, kasi nga, presko. Kita mo, naniniwala ka lang naman kung ano, or naniniwala ka lang sa mga kinakatakutan mo na nga hindi mo rin alam kung ano kinakatakutan mo. So, gumagawa may mga kinikilos ka na walang basis at all. O, diba? Sasanayan natin yan, dapat araw-araw. Ganun. Para mapatunayan mo sa utak mo na, nga, no? Buong buhay ko nagkaganito ko, wala naman pala nangyayaring masama. Sayang lang yung effort. Pati mga kapatid ko, minsan magkasama sila sa room. Ayaw ng kapatid ko na ang init-init, kulob pa. Siyempre, mga katawan niya, amoy niyo dun. Ganyan, di ba, kulob? Siyempre, masarap yung naka-open bitana, fresh air, ganyan. Tapos alam niyo, ngayon ko lang na-realize, si mama may ganun na eh. Pero hindi naman kasi grabe. Ngayon lang nag-OA, kaya inayos ko. Dati hindi ko pansin na gano'n. Pero nung ito na nga, sa Quezon, pati mga kapatid ko napapansin na gano'n ginagawa ni mama. Doon ko na na-realize. So sabi ko, yan tinuturo ko sa mga tao. Yan din ang mga kadalasang problema ng mga tao, na natakot lang sila, na hindi nila alam kung bakit sila natatakot. Kaya nakakatakot. So, ganon, pag-usapan natin, i-process natin, o tingnan mo, ano kinakatakutan mo dyan, ipaliwanag mo sa akin. Hindi niya sila makasagot talaga. Sabi ko, tulungan kita, may ibang tao na sisilip dyan sa kwarto, aswang, multo, ahas, ano ba kinakatakot mo? Wala, kasanayan ko lang. O sige, ayusin natin. So, kung bukas yan, ano mangyayari sa'yo? Hindi rin siya makasagot. Kasi talagang yung utak niya, basta kailangan sarado, period. Ganun lang. So, hindi pwede tayong ganun. Kailangan i-challenge natin yung utak natin para mawala yung takot. Gaya ng ginawa ko dun sa follower ko, natakot siya magpunta ng doktor. Sabi ko nga rin sa kanya, ako rin naman, actually, alam mo, takot nga ako sa dentist kasi ang dentista nga masakit talaga eh. Ipin eh. It's either bunot, root canal, pasta. Ang sasakit kaya mga procedure na yun. Although yung last ko, galing. Wala akong naramdamang sakit. Ano yun na? Root canal. Anyways, nabutan ako ng mga tao, traffic, kung saan ako ma-traffic. Anyways, it's a challenge natin, yung utak natin, doon sa mga thought. Again, ulitin ko kaya tayo natatakot kasi hindi natin alam kung bakit tayo natatakot. Kaya tayo may anxiety. Ngayon, kailangan natin hulihin yung sense na yon doon sa takot. Halimbawa, yun nga, takot ako sa doktor, nurse pa to. Sabi niya, nurse nga ako, alam ko yun eh. Sabi ko, alam mo, ganito yan eh. Sabi ko, yung footbridge, yung pedestrian, yung bridge, yung footbridge na yan, tanong lang, bakit may mga tumatawid pa rin sa ilalim ng footbridge at nangipagsapalaran talaga sa mga kotse? Ano kaya rason? Para mas madali, mabilis. Sa tingin mo, kailan marirealize ng mga tao na dapat pala nilang gamitin ang footbridge? Kapag may aksidente na.
Okay? You see? So sa tingin mo ba hindi alam ng tao yung gamit ng footbridge? Alam. Pero ba't hindi niya ginagamit? Kasi mas convenient. Pero sa tingin mo, kailan ulit niya ma-appreciate yung footbridge? Kapag may nangyari na aksidente, it's either sa kanya o may nakita siya. Kasi dun pa lang papasok yung learning. Kahit sinasabi ko sa kanya, kahit alam mo na yan bilang nurse, but hindi mo siya concern eh. Kaya wala masyadong learning. O wala ka lang pakialam kasi hindi pa nangyayari sa'yo eh. Ngayon nangyari na sa'yo. Kahit alam mo na magandang magpatingin ng doktor, ganyan-ganyan, ngayon talaga nangyari na sa'yo, then it becomes important to you. Parang ganito lang yan, sabi ko sa kanya. May isip mo yung bagay kung concern mo nga siya. For example, bibili ka ng kotseng puti. Kino-consider mo yung kotseng puti. Ngayon, pag nasa EDSA ka, alam mo bang lahat ng mapapansin mong kotse, sa tingin mo, anong kulay ng kotse ang mapapansin mo? Sabi niya, yung puti. Sabi ko, bakit? Kasi sa likod ng utak ko, bibili ako ng kotseng puti. Ngayon, titingnan ko kung maganda ba talaga. Exactly. So, kumbaga, nakikita mo lang isang bagay kung meron kang pinanggagalingan na may concern ka na, ganon. Gets? Okay. Kaya kahit alam mo na dapat nagme-maintenance ang tao kapag may high blood, hindi mo pa siya concern dati, ngayon concern mo na. At denial ka pa. Kaya tinulungan kita ngayon para talagang i-accept mo na may high blood pressure ka at maaring kailangan mo ng maintenance. Ngayon tayo ay nag-uusap pa lang. Worst scenario pa lang yan. Paano kung hindi ka naman pala high blood talaga? So dalawa yung patutungan natin hanggat hindi mo nararating yung present na yun sa future. Kasi lahat, alam nyo, may pinapakinggan ko siya, lahat daw present eh. Alam mo yun, walang future, walang past. Ang ganda ron, ibang topic yun, pero it makes sense talaga. No, it makes sense talaga. Explain ko yun ba sa susunod. Napakagandang, hirap intindihin, pero ang galing pag naintindihan mo. Talagang parang mawawala yung anxiety mo sa susunod. Okay? Ano to? Si Peter Crone. Ayan, i-follow niyo si Peter Crone. Ang galing ni Peter Crone. Idol ko siya. Yun so sabi ko sa kanya ganun. Again, itong video na to, ito yung mga kailangan tandaan. Alamin mo kung bakit ka natatakot at ano kinakatakutan mo. Yung ideya na hindi mo alam, mismong yung hindi mo alam ay nakakatakot kasi hindi mo alam eh. Gets? So kaya mas magandang alamin mo para mag-make sense siya sa'yo. Whether dapat pa ako matakot? Parang gago to hindi naman. Then, kapag nangyari yun, ano kinakatakutan ko? Wala akong dapat katakutan. Dapat nga, pasalamat pa ako kasi nalaman ko may high blood pala ako. Now, naagapan, meron ako maintenance. So, haba buhay ko. So, punta ako sa doktor. Ganun. So, tanongin nyo, gaya ng nanay ko, so kumano ka nakatakutan mo? Hindi niya rin alam, nakasanayan niya lang. See? Hindi, kailangan natin baguhin yan. Hindi sa isa ko sa kanya, ano kinakatakutan mo? Wala. May tao ba dyan? May multo? Aswang? Wala. Nakasanayan ko lang. Sige. Hindi porkit nakasanayan, tama. Aayusin na natin kasi bakit? Tingnan mo, naapektuhan yung mga anak mo. Imbis na gusto matulog dyan sa kwarto, medyo malaking kwarto, pangwaluhan yun eh. Hindi sa matulog kasi nakasarado yung mga bintana. Gusto nila fresh air, kaya nga tayo nandito kasi fresh air. So, naapektuhan din yung buhay mo kasi nagagalit sila sa'yo. Tapos, ang problema naman, ayaw mag-isa sa kwarto. So, anong problema natin? Dahil lang sa ideya mo na gusto mo lang magsara kasi nakasanayan mo, kasi natatakot ka, na hindi mo alam kung ba't ka natatakot. Sige, isa-isayin natin. Anong kinakatakutan mo? Ngayon, kung wala siyang maisagot, kasi feeling niya nakakaya nakakaya yung sagot niya, ibig sabihin, it doesn't make sense. Kaya, dapat i-correct niya yung utak niya. Wala kang kwenta-kwenta, aswang, wala kang aswang. Sabi ko, dati, minsan nakapagsalita siya, aswang. Sabi ko, sa buong buhay mo, umaming ka sa akin, nakakita ka ba ng aswang? Wala. Mga kwento-kwento. Kaya nga wala tayong ebidensya. So, paano yun? Apektado na yung buhay natin. Tinan mo ikaw hanggang ngayon. Paano yun? Diba? So, walang ebidensya, naniniwala tayo sa walang kakwenta-kwentang bagay na hindi totoo, etc. etc. Ano gagawin natin? Wala ka nakita Anybody sa inyo? Hamunin ko. Gusto ko, meron ba kayo nakitang aswang? Na totoong aswang at hindi interpretasyon nyo lang. Yung tipong, porket madilim, may gumalaw dun sa kanto, feeling mo aswang na siya.
Hindi yun aswang. Kasi hanggat hindi mo nakikitang aswang, yun talagang, I don't know, manananggal ba yan, may pakpak ba siya or whatever. Pero kunyari tao lang, ang dami possibility na talaga tao lang yung dumaan, kuya. Ikaw lang nagsabi na aswang siya, tatanga-tanga kasi. Gaya ng palaka. Ito tayo mga Pinoy, although hindi ko rin alam to, matandaan ako, nalaman ko. Sa bukid, may maririnig kayong bata, tiyanak, umiiyak. Kaya pala, may ganun palang palaka na tunog bata ang hayop na palaka na yun. Alam mo, ang galing. Tingnan nyo, hanapin nyo sa YouTube, hanapin nyo yung palaka na pag makaiyak talaga totoong may iba-iba pa tunog nila ha, pero may nakita talaga ang palaka na tunog baby, na umiiyak. Sabi ko, walang yung palaka to. Ito pala yung tiyanak na yun. Dahil hindi natin alam, takot tayo. Kung alam natin na palaka lang yan, matatawa tayo, hayop to. O ma-amaze tayo na, ay, ang galing ng palaka. Tunog baby na umiyak, hayop na to. So, nawawala yung fear kasi alam mo na yung palakang yon, ay yung batang yon ay hindi bata, kundi palaka. Hindi tiyanak. So, dahil maalam ka na, nakakita ka na. So, tingnan nyo sa buhay nyo kung saan merong mga kinakatakutan at tanungin nyo kung may sense ba o wala. At may ebidensya ba talaga? Proven ba? Okay? Tapos, yun, no? Maganda itong video na to. Saan pa ba? Ito. From the last video I had, gusto ko lang gusto ko lang i-reiterate yung sasabihin ninyo kapag may symptoms, no? Hayaan, tanggapin, wag labanan, hayaan, tanggapin. Okay? Wag labanan, hayaan, tanggapin. Those are important, no? Those are important words or lines, no? Lalo na kung alam mo na anxiety lang siya. Nangyayari lang yan kapag malalim na ang pang-unawa mo sa simptomas at mekanismo ng katawan sa anxiety disorder. Dahil alam mo na ganito yan, hirap ka umiga dyan, at sabi naman ng doktor sa'yo, healthy ka, at kaya dapat importante talaga, lagi ko sinasabi patingin sa doktor, patingin yun ang unang-unang gagawin. Siya magsasabi kung anong sakit mo. Hindi pwede tsamba-tsamba, hindi ka pwede manghula. Okay? Siya ang magsasabi kung ano ang sakit mo. Hindi ikaw. Hindi rin itong video ko, huwag mong gagamiting diagnosis sa'yo ito. Okay? Hindi porket narinig mo dito yung mga pinagsasabi ko, meron ka na. Paano kung meron ka talagang sakit? Sa puso, sa lungs, sa thyroid, kaya ka may ganong simptomas. Kailangan talaga sa doktor pumunta. Okay? So again, ulitin ko hayaan, wag labanan, hayaan, tanggapin. Wag labanan, hayaan, tanggapin. Kunyari, ayan. Ko para ako magpapanik attack, nanlalamig ako. Okay, ganito. Hindi ko lalabanan. Mangyari lang siya sa katawan ko, hayaan ko lang siya. Tanggapin ko na gano'n na anxiety. Mamaya-maya, mawawala na yung kapangyarihan niya. At tandaan ninyo, gaya ng iba, lumilipas talaga ang simptomas. Kasi adrenaline yan At ang adrenaline, natutunaw din naman. Nauubos din siya, nawawala rin siya. It will take time though, kaya huwag kang attack. Okay? Huwag kang attack. So, yun, tandaan, hayaan, huwag labanan. Ito, huwag labanan, hayaan, tanggapin. Uy, salamat naman, nandito na ako sa exit. Ako'y makakaidlip pa pag-uwi ng bahay. Okay? So, guys, magpapasko na. Ako'y magbe-birthday na. Birthday ko sa December 20. Open ako sa mga gifts. Kung gusto nyo ako regaluhan at sa tingin nyo nakatulong naman ako sa inyo at sabi nyo gusto nyo ako regaluhan, mag-birthday na ako at magpapasko, abay, may mga pinost ako dyan sa mga Gcash, kayo na bahala. Okay? So, I just wanna thank you all and I hope makapag-comment kayo. I enjoy reading your comments. At sa comment niyo dyan ako nakakuha ng mga ideyas pa kung ano i-discuss. Yan ay kung bago. Pero kunyari, discuss ko na dun sa ilang videos ko. Sasabihin ko lang sa'yo, na-discuss ko na yan. Okay? Kaya bago kayo mag-comment dito, kailangan mapanood muna lahat. No, kung pwede, huwag rin magtanong
kung hindi pa napapanood lahat, kasi I'm very sure na cover ko na yung mga concerns, issues ninyo. Okay? So ganun lang. Ngayon, kung gusto nyo kausapin, i-private message nyo ako sa Anxiety Disorder Philippines sa Facebook. Okay? Pag-usapan natin kung magkano. Okay? Huwag agad magsabi na mahal. Kasi mga tao, mahal agad. Nagbibigay ako na libre. Kung karapat dapat. No? Kasi kinakain yung oras ko, sayang yung oras ko rin, no? Imbis na mabuhay ako sa araw-araw ko, imbis na pumunta ako ng ganitong lugar o with my family, nakipag-usap ako sa'yo. So, somehow, I ask for a little donation. Okay? Ganun lang yun. Kung gusto yung kausapin. Ngayon, kung gusto yung libre, abay, panoorin nyo yung video ko. Kung titingnan nyo mga comments dyan, marami naman doon nagsipagalingan na. Okay? Pero syempre, iba pa rin talaga yung may kausap ko eh. Gaya nung nakausap ko nakaraan. Talaga nakita ko yung ginhawa niya eh. Talaga, ay, pero yung papadoktor na daw siya the following week. Diba? Ang saya. So with that guys, maraming salamat. Bye. See ya.